Palamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sagana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, End-Time Prophet, Lord God, marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang. Kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal po ikaw po maglagay, mga taga dapat bigkas ikaw aking inaasahan buksang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be dead forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gayon din po sa ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan ang mga turot aral na sa ating iniwan, at ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents and the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. At ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan natin The Real Winners. The Real Winners sa Tagalog, ang tunay na mga nagwagi. Basahin po natin ang ating teksto kindly. The book of Romans, chapter 8, verses 35 and 37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 35. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kabigatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Dito po sa 37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ng ninyo sa atin ay umibig. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The real winners, ang tunay na mga nagwagi. Dahil merong tunay na nagwagi, mga minamahal. Pag politics ang ating pinag-usapan, sa nakatapos na halalan, mga minamahal, may mga nagwagi, merong na-i-declare, merong hindi na-i-declare, mga minamahal, pero sila'y nagwagi. Kasi merong tunay na nagwagi. In spiritual matter, mga minamahal, may mga tinawag ang ating mahal na Panginoon, pero sila'y hindi real winner. Hindi sila ang mga tunay na nagwagi. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas. Ang tanong, mga minamahal, paano tayo magiging real winner? Paano tayo makakapagtiis hanggang sa wakas, mga minamahal? Gayong walang nakakaalam kailan ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kung ngayong dumating ang tanong, ikaw ba'y handa na? Kung ito'y mapapalaon pa dahil may tatawagin pa ang ating mahal na Panginoon, ang panibagong tanong, ikaw ba ay nakahandang magtiis para ikaw ay tawaging real winner pagdating ng sinasabing wakas? Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tinatanong ng banal na kasulatan, merong bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang sabi ng iba, ang tabak, ang kahirapan, ang problema at pagsubok. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi. Lahat daw ng sinasabi ng taong makapaghiwalay kay Kristo, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi. Sabi ng next phrase, kundi sa lahat ng mga bagay na ito,
tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa magitan niyaong sa atin ay umibig. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, mauunawaan daw natin na tayo higit pa sa mapagtagumpay. Ang ibig sabihin, to be a real winner, kaya mo nang angkinin ngayon yan kung aalalahanin mo ang tagumpay na nasa iyo. Ang magbibigay niyan ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing dahil Diyos ang nagbibigay ng tagumpay and you are now a real winner, claim mo yan sa sarili mo. Ano man ang mangyari, ang sabi, hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong sinasabing, choose whom you will serve. Ang ibig sabihin, piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kapag ikaw ay pumili, mga minamahal, sa mga candidates at nagkamali ka ng pili at naging mali, mga minamahal, ang management sa government, kahit gusto mo pang bubuti ang iyong kalagayan, hindi bubuti. Ganon din sa pagpili, sa paglilingkod, mga minamahal. Pag nagkamali kang piliin ng Diyos na iyong paglilingkuran, kahit ano pang gawin mong pagsisikap, ay hindi ka magiging real winner. Kaya sabi, mga minamahal ng banal na kasulatan, choose whom you will serve o piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kindly. In the book of Joshua chapter 24, verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. The book of the prophet Isaiah chapter 65, verses 13 and 14. Therefore, thus saith the Lord God, behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed. Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Dahil sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talata po ay 15. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 65, ang talatay 13 at 14. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiinom, ngunit kayo'y mga uuhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng puso, at aangal dahil sa pagkabagbag ng loob. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para ikaw ay maging real winner, ibig sabihin maging tunay na kasama sa mga nagwagi sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, choose whom you will serve. Piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kaya sabi ni Josue, kung inisip mong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Dahil maraming nagsasabing hindi nila kayang paglingkuran ng tapat ang tunay na Diyos. Kaya nga ang mga Israelite, mga minamahal, pinakilala sa kanila kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang piliin at paglingkuran para sila ay maging mananagumpay. Tunay na mananagumpay mula pagkalaya sa Ehipto patungo sa sinasabing lupang pangako o sa Canaan, mga minamahal. Pero ang mga Israelite ay naglingkod sa ibang Diyos. Kaya sinabi ni Josue,
piliin mo kung sino ang iyong gustong paglingkuran. Kung inisip mong masama ang maglingkod sa Diyos, piliin mo sino ba ang paglilingkuran. Pero binigyan niyang diin, subalit ako at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya kung gusto mong maging tunay na mananagumpay, piliin mong maglingkod sa Diyos. Hindi lang ikaw, isama mo ang iyong sambahayan. Dahil kung ikaw ay maglingkod sa Diyos, aanihin mo ang kabutihang ipinangako sa iyo ng Diyos at ipinangako niya sa mga maglilingkod sa Kanya. Merong kaibahan kung ikaw ay tama sa pagpili o meron ding kaibahan kung mali ang iyong pagpili. Kung naging mali ang pagpili mo sa Diyos na iyong paglilingkuran, magsikap ka sa sarili mo, hindi ka magtatagumpay. Pero kung naging tama ang iyong pagpili ng Diyos na iyong paglilingkuran, ang Diyos ang magagabay sa iyo para magbunga ang bawat hipuin ng iyong mga kamay. Ano ang pagkakaiba? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang naglingkod sa Diyos ay magsisikain, ngunit ang hindi ay magugutom. Ang naglingkod sa Diyos ay magsisiinom, ngunit mauuhaw ang hindi naglingkod sa Diyos. Magagalak ang naglilingkod sa Diyos, ngunit ang hindi ay mapapahiya. Sabi ng 14, mga minamahal, ang naglingkod sa Diyos ay magsisiawit sa kagalakan ng puso, ngunit ang hindi naglingkod sa Diyos ay nasa kampanglawan ng puso at aangal sa pagkabagabag ng kanilang loob. Kaya pag naunawaan natin ang bersikulong ito, mga minamahal, piliin mo sino yung paglilingkuran. Nangarap ka ba na ikaw ay isang tunay na mananagumpay? Hindi sa aralangan ng anuman ang meron sa salibutan, mga minamahal. Dahil ang nasa salibutan ay puro pangarap lamang. Pero walang katunayan, mga minamahal, ng sinasabing real winner na ikaw yan. Kaya ang iba, mga minamahal, sa academic, magaling sila. Ito ngayon ang pinag-uusapan. Maraming magaling sa academic. Kaya nga naging summa cum laude, naging magna cum laude, mga minamahal. Pero pagdating naman sa kabuhayan, pagbuo ng pamilya, mga minamahal, wala silang kakayanan doon. Hanggang sa retail lamang sila. Hanggang doon lamang sila sa theory. But, speaking of implementation ng kanilang napag-aralan at nakuhang karangalan, ay hindi nila kayang gamitin para maging mananagumpay sila, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang gagawa sa iyo ng tagumpay. Ikaw ay isang tunay na mananagumpay, ayon niya sa iyong pagpili. Pag pinili mong totoo at walang talikuran, paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Josue, mga minamahal, bilang successor ni Moises. Ganon din ang ating beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal. Since time na makilala nila ang ating mahal na Panginoon, pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon ng walang talikuran, nagpatuloy. Ano man ang kahirapang kanilang naranasan, mga minamahal. Kaya sa kanilang pagpapatuloy, paulit-ulit nating sinasabing tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ang bunga ng kanilang pagsisikap, tayo ngayon ang tumanggap. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nakikita natin ang ating pagkakaiba sa mga tao sa salibutan. Ang tao sa salibutan, anuman ang mangyari, pansamantala ang kanilang kagalakan. Tayo naman nagpapatuloy ang ating kagalakan sa ating twitilang pananambahan, pagbuhos ng Santong Espiritu, sisimulan ng mahal na Panginoon, bigyang kagalakan, minsang may kalumbayan ng ating puso, pero papalitan ng higit na kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tao sa salibutan, nagsusumikap, mga minamahal, nag-iipon. Pagdating ng isa lamang karamdaman, ubos ang lahat ng kanilang inipon, mga minamahal. Tingnan niyo yung ating kababayan, nakakaawa, 61 years old, naghahanap buhay, galing sa trabaho, mga minamahal, naglalakad sa kalsada, sinagasaan ng isang sasakyan, sinagasaan ng pangalawang sasakyan, hit and run, sinagasaan ng pangatlong sasakyan. Pagdating sa ospital, wala ng buhay. Saan siya galing? Sa hanap buhay, mga minamahal. Hindi ba? Pero sa buhay ng mga pinagpalang Kristiyano, mga tunay na mananagumpay, mga minamahal, nasa ilalim na ng sasakyan, mga minamahal, sinagasaan pa ng gulong, pagtayo, nagpapagpag. Ang suot, yung kanilang kasuotan, mga minamahal, yun ang nadudurog. Pero ang katawan, ang tahanang tirahan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon ay nanatiling intact.
walang nangyaring ano paman. Sa sanlibutan, ganun lamang sila bawian ng buhay. Isang nakamotor, mga minamahal, nadaanan niya yung mga nag-iinuman, pinagtulungan siya. Pagkatapos nung binuhat siya, walang buhay, mga minamahal. Wala nang malay. Hindi ba? Samantalang sa mga anak ng Kristiyano, ang pagkakaiba, naglalakad ka pa lang, nag-iisip pa lang ng masama sa iyo, ang iyong kapwa na nasa sanlibutan, nanginginig sa takot dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto mo maging tunay na mananagumpay, piliin mo sino ang iyong paglilingkuran at sa'yo'y makikita ang pagkakaiba, ikaw na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil meron sinasabi, mga minamahal, stumbling Christian. Stumbling Christians, ang ibig sabihin, mga natitisod na Kristiyano o matisuring Kristiyano, mga minamahal. Pag ang Kristiyano ay matisurin, mga minamahal, nahihirapan siyang pumili. Kahit napili niya na ang Diyos, na dapat niyang paglingkuran at hinandalan ng Diyos ang kanyang future, ang kanyang kinabukasan, na siya'y magkaroon ng tunay na tagumpay na wawala pa. Kasi siya'y tinatawag na stumbling Christians o matitisurin na Kristiyano. Kaya dapat, hindi tayo matitisuring Kristiyano. Ano dapat tayo? Basa. The first epistle of John, chapter 2, verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. The second book of Peter, chapter 1, verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 19. Siya'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsisipanatili sana sa atin. Ngunit ang agsilabas upang sila'y mahayag silang lahat ay hindi sa atin. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 1, ang talatay 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin nyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Inilaan ng Diyos ang ating pagiging tunay na winner, pagiging tunay na matagumpay, o tunay na mga nagwawagi, para hindi masayang ang ating pagpili na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagsimula at sa kalagitnaan, mga minamahal, ay mawawala sa mahal na Panginoon. Kinakailangan hindi tayo maging stumbling Christians o matisurin na Kristiyano. Dahil yung matitusiring Kristiyano, sabi ng ating nabasa, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin. Ngunit sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung para yung tinatawag na stumbling Christians, mga minamahal. Ang sabi, pinatunayan lamang sila'y silabing matitisuring Kristiyano sapagkat hindi sila kabilang sa mga Kristiyano na nanatili, mga minamahal. Hindi sila kabilang doon sa sinasabing merong tunay na pagwawagi o pagtatagumpay. Nasayang ang kanilang pagpiling simulan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil nakasulat pala sa banal na kasulatan, sila'y umalis sapagkat hindi sila sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, nanatili sana silang nasa atin. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga mga kapatid, meron pala tayong pagsisikapan. Ang sabi, pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, sabi, magpakailanman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga hindi natin pwedeng ituro, yung iba kasi itinituro kasi siya ang dahilan.
Pero pag binasa mo ang banal na kasulatan, mga minamahal, pag nawala ka na sa tunay na iglesia, ang una, you are not a real winner. Pangalawa, sinayang mo ang iyong pagpiling, nagsimula kang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. And finally, you are a stumbling Christians. Kabilang ka sa matitsiring Kristiyano, sabi ng banal na kasulatan, lumabas ka, umalis ka, na patunay lamang hindi ka kabilang sa mga tunay na mananagumpay na Kristiyano. Dahil ang mananagumpay na Kristiyano daw, mga minamahal, hindi siya natitisod magpakailanman, sabi ng ating nabasa. Hindi ka matitisod kailanman dahil pinagsisikapan mong manatili sa pagkahirang at pagkatawag sa iyo. Isipin niyo mga minamahal, Diyos mismo ang humirang, Diyos mismo ang tumawag sa atin. Ikaw na baguhan, bakit ka narito? Dahil ang araw na ito, itinakda ng ating mahal na Panginoon, hinirang ka at tinawag ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa mahabang panahon ng iyong buhay, puro kabiguan ng iyong tinatanggap ngayon, gusto kang gawing real winner ng ating mahal na Panginoon. At kung nagkaroon ka ng maling pagpili noon sa buhay mo ngayon, gustong gawin ng ating mahal na Panginoon, maging tumpak at tama ang Diyos na iyong paglilingkuran. At ikaw ay hindi mapabilang sa sinasabing stumbling Christians. At tayo namang mga dati na mga minamahal in the same situation, ganun pa rin. Lalo tayong magsisikap sa pagkahirang at pagkatawag sa atin dahil wala na tayong babalikan, mga minamahal. Wala na rin tayo sa kalagitnaan. Tayo ay almost about finish line, mga minamahal. Ang ating hinihintay na lamang ay ang pagtunog ng pakaka at pagdagit sa mga banal upang makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya merong sinasabing, follow the leader o sundin ang pinuno. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano sa ating sarili lamang, mga minamahal. Kailangan natin ng mangunguna sa atin. Sino ang mangunguna sa atin, mga minamahal? Basa. The book of Hebrews chapter 13, verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. The second book of Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, ang talatay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Digin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Follow the leader para maging tunay na real winner tayo o tunay na mga nagwagi o mapagtagumpay. Naging tama ang ating pagpili, hindi tayo stumbling Christians. Follow the leader. Ang sabi, sundin ang pinuno o naninimuno sa inyo. Anong sabi ng ating nabasa? Tayo daw ay magsitalima sa namiminuno sa atin at kayo'y pasakop sa kanila.
sapagkat pawang nangagpuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit. Ito ang gawain ng nanmumuno ng ating mahal magulang sa natin, ating beloved Honorable Evangelist Mel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Arbastal Pastor, our beloved Mama Dear, at sa ating panahon ngayon, the beloved whole Almeida family. Hindi basta-basta, mga minamahal, dahil hindi naman tayo maliit na congregation. International tayo, mga minamahal. At hindi rin naman paliit ang congregation. Sa bawat sandali ay pinalalawak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing, follow the leader, dahil ang mga inatasan ng mahal na Panginoon para sa atin, tayo'y pangunahan. Ang sabi ng ating nabasa, sila pala ay nagpupuyat, nagpupunyagi, mga minamahal, na parang sila ang magsusulit sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito nakalaan ang sinasabing biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sa last phrase ng ating nabasa, 2 Chronicle, chapter 20, verse 20, sinasabing, sumampalataya kayo sa Panginoon. Huwag natin naalisin ang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sino? Ang Diyos na ating piniling paglingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na ating sasampalatayanan. Ang sabi, sumampalataya kayo sa Panginoon yung Diyos, kayo ay matatatag. Kung gusto mong matatag ka, maging real winner, hindi masaya ang pagpili mo, hindi ka mapabilang sa stumbling Christians, ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoon na yung pinili, ang ating mahal na Panginoon, ikaw ay matatatag. At ang sabi, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo ay giginhawa. Doon darating sa atin ang katatagan at kaginhawahan, mga minamahal. Kapag tayo sumampalataya sa Diyos na pinili natin at sa mga propetang inilagay ng Diyos sa ating harapan, mga minamahal, upang pamunuan tayo sa daang patungo sa karian ng ating mahal na Panginoon. And finally, meron tayong tinatawag na winning candidate. The real winner, mga minamahal, you are also a winning candidate. Hindi ka lang pinit, hindi na ng Diyos, but absolutely, you are a winner. Ikaw mismo ang naging managumpay. Dahil hindi lang ka, pinili ka ng mahal na Panginoon, hindi ka lang candidate, you are a winning candidate. Basta. Yan na po ang ating last verse. Maghanda ating manugtog, mga magpawid. The book of Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Amen. God bless you po sa Tagalog. Ang awit kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya makatahan sa iyong mga looban. Kami ay nasisihan sa kabutihan na iyong bahay, na iyong banal na templo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Nasa last verse na po tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Winning candidate, mga minamahal. You are not just a real winner, but you are a winning candidate. Sabi ng ating nabasa, tinatawag kang mapalad. Ang sabi, mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo. Tayo yun. Tayo pala yung mapalad dahil pinili tayo ng mahal na Panginoon, inilapit tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang sarili. Yan ang dahilan. Kung nagtatanong ka, bakit ka narito? Pinili ka, pinalapit ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, upang siya'y masayahan sa kanyang makatahan sa iyong kalooban at kami masayahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Meron na tayong kasiyahan. Nasa ating pangkabutihan, mga minamahal. Yan ang provision ng ating mahal na Panginoon. Sa templo ng ating mahal na Panginoon, nasa atin ang kabutihan ng Diyos, nasa atin ang kasiyahan, sapagkat tayo ay tinatawag na real winning and a winning candidate. Tayo lahat ay tumayo. Lalo niyong mga baguhan, mga minamahal,
Gusto ba nilang maging tunay na magwagi, maging tunay na managumpay, na pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon, pinalapit sa kanyang banal na templo, samahan niyo sila sa harapan, maging ang mga nasa labas, hihintayin natin sila habang tayo umaawing. Ating beloved Brother Hill, kindly. God bless you, beloved preacher. Louis Andres, na magandang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At habang ating inibitahan ating mga iniibig na mga baguhan, bagay sa ating beloved Lucas viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. Kung nais nyo po na kayo po ay maging tunay na mananagumpay, magwawagi, tanggapin niyo po ng forma natin pinakamahal na Panginoon. Habang tayo umawit na sa ating mga kamay, at patuloy natin bulay-bulayin ang awiting ito. Alalahanin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos kung inibig ko. Hallelujah! So
napakinggan natin ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung ating bubulay-bulayin, iisipin, mga inibig ko. Tayo dati ay talunan. Subalit, nang tayo po'y tawagin sa gawang ito, pinili natin ang malapanoon. Ginamit ang ating minamahal ginagalang na pastor, evangelist, the preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima, sumunod at sinagawang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masasabi natin ngayon na tayo totoong, tunay na nagwagi, tunay naman na nagumpay ng mga anak ng Diyos, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Lalo na sa ating mga inibig ng mga baguhan nandito ngayon sa harapan. Upang kayo po'y maging matagumpay, totoong magwawagi, mga inibig ko, may 4 na susi ng kaligtasan. Tatlo po niyong gagawin sa oras na ito. Unang-una, yung pananampalataya sa isa sa buhay. Ang pananampalataya po'y nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na hindi pa nakikita, sinampalatayanan mo. Diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya kailanman, ay hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan niyo po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang mga patutukan nila, umusbong ang maliit na palataya ng puso, ito po yung mga gamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung godly repentance. Sabi ng Biblia, lahat tayo nangagkasala at walang umabot sa kalwatan. Walang isang matwid, wala. So paano po tayo maging matwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan na tayo po yung magsisi. Pag tayo pinagsisi, ito po yung kompletong pagtalikod sa buhay makasanlibutan. Mga inibig ko. Kapag sabi ng Biblia, lahat tayo nangagkasala. Walang isang matwid, wala. Kaya, para may isagawa mong tuluyan ang ganap na pagsisisi, ganapin nyo ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatid ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunanin, kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo, naiwanan nyo doon lahat, saka ng born again kasang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating malapanon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamalapanon upang ikaw yung ganap na magwagi at mananagumpay sa harapan ng ating malapanon. At yung pang-apat, sa iyong patuloy na pagdalo, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptismuhan ka ng kanyang banal na Espiritu na sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kailangan ang yung pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga inibig ng mga baguhan, mga sa ating blood viewers, pakitas mo yung dalawang kamay, pakipikitan po niyan yung mga mata, huwag na po kayong tingin sa akin. At mula sa inyong puso, gayahan niyo aking padalang sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katuhanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisimi pong manalangin. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya.
sa pangunang dalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista Will Almedante, Papa O God, sa aming mga iniibig ng mga pangunan dito ngayon sa harapan bagay sa aming beloved group of viewers, sa tumanggap sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa ng kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang kalbaryo. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa kulit ng buhay sa kanangitan na ito rin po ang simulain na kanilang marubrub na pagkisyo o Diyos and save also their loved ones. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na agreemento ng kaligtasan, dalawa pa lang siya sa gawa panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, ganapin niyo po yung ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangatlong malapanoon upang kayo ganap na maging tunay na nagwawagi, na nanalo, nagtagumpay. Magpatuloy po kayo, mga inibig ko. Huwag kayong uwi na hindi nagbabaptismo sapagkat kung kayo uwi na hindi nagbabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw nyo gagawin yung karamdaman, ayaw mawala ang mga problema nyo. So basta pag uwi nyo mamaya, ganapin nyo ikatlong elemento ng kaligtasan, baptismo sa tubig sa pangalan at mahal na panahon, sa na bagay. Pag uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman. At sa inyong pagkapatuloy, Diyos po magbigay ng pang-apat, baptismo ng banal na Espiritu. Amen, praise God. At sa ating pagkapatuloy, ako po binibigyan po ang tao sa ating beloved ordinary preacher, Rap Blanco. Amen, praise God. God bless you, beloved. Whether you may be a preacher, praise the Lord. Amin, mahal, tayo po muna ako sa ating Holy Supper at habang mabalik po muna sa kanilang mga upuan ng ating minamahal na baguhan, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ihanda na po natin, maminamahal natin mga puso. Nasasalo po tayo, maminamahal, sa ating banal na hapunan. At habang inaawit po ang awit ito, maminamahal, praise the Lord. Awitin po natin may panalangin. Katulad isang panalangin, maminamahal. Habang inahanda po natin ating mga puso upang tayo po ay magpartake ng ating Holy Supper. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dearest Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Gawin po nating panalangin, awitin namin. Yes, dearest Jesus. Hallelujah. Siya sabi ko kami. Hallelujah. Magsisi po tayo. Hallelujah. There is Jesus. We love you so much, oh God.
Mami na mahal, muli tayo po ay sinasariwa po natin, Mami na mahal. Ang panahon ng ating pinakamamahal, Panginoon Hesus, ay ibinigay ang kanyang kaisa-isang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, Mami na mahal, upang tayo po tubusin sa ating mga kasalanan, na tayo po ay wala na pong pag-asa, Mami na mahal. Patungo na po tayo dapat sa impyerno, dagat-dagatang apoy. Subalit hindi pumayag ang ating dakilang Diyos, Mami na mahal. Hallelujah. Mga nararapat lamang na tayo po ay mapapahamak na roon sapagkat tayo rin po, Mami na mahal, gumawa ng kasalanan. Subalit ang ating mahal na Panginoon, siya na po ang tumubos sa ating buhay, Mami na mahal, sa magitan ng kanyang sariling buhay. Kaya bumaba ang ating dakilang Diyos upang tayo po ay tubusin. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amin na mahal. Hallelujah. Iya tayo po, Mami na mahal, ay lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nakakilala sa ating dakilang Diyos sa buong katotohanan, sa tunay Ebangheliyong kaligtasan, dala-dala ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, na hinaluan, Mami na mahal, ng dakilang sakripisyo upang ipabatid sa bawat isa atin, Mami na mahal. Through fasting and prayer, gaano kahalaga natin sa ating malapit. Gaano kahalaga ang ating kaligtasan, Mami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Ang ating dakilang Diyos, Mami na mahal, sa banal na kasulatan ay talagang ang pag-ibig ng ating malapit, hindi po natin matatarok kailan paman, Mami na mahal. Wala po tayong may bibigay, may gaganti sa ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang kabutihan, Mami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo magkaisang dumalangin, Mami na mahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi po natin kayang bayaran, Mami na mahal, ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi po tayo niligtas ng ating mahal na Panginoon, noong pamanay nasa impyerno na po tayo, subalit tayo po narito ngayon. Galak na galak nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Tinatamasa lahat ng mabiyaya ng ating mahal na Panginoon. Spiritual, physical, material, pagpapa nag-uumapaw sa ating mga buhay. Higit sa lahat, ang katiyakan sa buhay na walang. Anytime, Mami na mahal, tayo po kukuhanin na ng ating mahal na Panginoon. Iuwi na sa ating tunay na tahanan. Hallelujah. Magpapahinga na sa piling ng ating mahal na Panginoon, Mami na mahal. Hallelujah. Magkaisa po tayo, Mami na mahal, dumalangin ng pagsisisi bago tayo sasalo, Mami na mahal. Tiyakin po natin na tayo po ay karapat-dapat na sumalo sa ating banal na hapunan. Dakila po namin ang masalangit. Diyos na mapangalanan sa lahat ng banal, pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin po, may kagalang-galang na mahal pastor, beloved and evangelist for this, for the Almeida, your anti-prophet. Narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, nagpapangbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng pagkukulang, mga pagkakasala po namin. Hallelujah, maging sa amin unguarded moments, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, tulungan mo kami. Amin po masunod lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Mapaluguran ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain po yung mga anak, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na mighty name of Jesus, forgive us, mahal na Jesus. Hallelujah, 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 sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Mami na mahal. Hallelujah. Habang hinahawakan po natin, Mami na mahal, ang tinapay nito po ay nagsimbulong katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At mamaya po, Mami na mahal, ang katas ng ubas. Bago po natin iinumin yan, Mami, yan po ay simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoon sa 1 Korinto, Kapitulo 11, 23, Mami na mahal. Sapat tinanggap ko sa mahal na Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang mahal na Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay, Mami na mahal, ang tinapay. Hallelujah. At gayon din naman nilawakan ng saro
Pagkatapos ng kahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa aking. Inumin po natin mamaya sabay-sabay ang katas ng ubas. Hallelujah. Ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Salamat po sa pag-ibig mo. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo upang ikaw ay
Puri ka, malapay po. Dakilang pag-ibig sa amin. Mami naman magkaisa po tayo dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, masaganang biyaya pinagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sumampalataya po tayo naman ating mga kailingan sa ating mahal na Panginoon. Ipagkakalob yan ng ating dakilang Diyos sapat lubos po tayo niibig. Hindi nagbabago, hindi nagmamahal yung pag-ibig sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo sa ating malapay maminamahal. Dakila po namin Ama, Diyos na mapanan sa lahat na kami sa iyo banala paano pang hiningin ang lahat ng aming pangailangan sa iyo, Diyos. Una, tigit sa lahat, malapay na namin dakilang pasasalamat, inaalis sa tuwit-tuwina sa iyo. Pinagkaluban mo kami ng totoo, mga magulang, sa mga kagalang-galang, mga pastor, beloved Mama dear, beloved children, malapay na upang kami alagaan ang aming pananampalataya na matitiyak na kami po ay magmamahal ng buhay na wala sama-sama sa piling mo, malapay noon. Ang patuloy na kalakasan at babang buhay noon, beloved children, malapay lubos po namin pinasalamatan, dakilang kayamanan para sa amin sa buong mundo, malapay noon, sa paghawak-hawak, tangan-tangan na sa Ebanghelyo, malapay noon, with extreme sacrifice, malapay noon, without compromise, malapay may papangaral, hanggang sa pagbabalik, pagligtasan, malapay noon, ng lahat mong hinirang sa buong mundo, Diyos! Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili. Pinagkaloob tayo ng ating malapay noon, ng dakilang kapangyarihan upang palayasin lahat na masamang espiritu ng karamdam, problema o bisyo man yan, mga minamahal. I-cast out po natin, banggitin po natin isa-isa palayasin na sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, sinastral problems, unbelievable doubts, vanity, being glory, pride, lust, covetousness, materialism, lahat ng masamasang espiritu ng panlalamig, panlulupay-pay, halal makainaan, cast out, the drug addiction, lahat na masamang espiritu, cast out, make us strong, the power of thy might, Father dear, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, hallelujah, be blessed, hallelujah, answer prayers, we claim answered prayers, oh God, hallelujah, hallelujah, our advice begun right now in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal paimbiglang pasasalamat, maminamahal, na atin na po nakamtan lahat ng ating mga kahilingan sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Isisigaw po natin galing sa ating mga puso, maminamahal, ang very powerful words, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, 3 beses, sabay, lukso, may naman, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal Panginoon. God bless you po, minamahal. Praise the Lord.